When I started Herbalife, I was 187 pounds. Talaga namang sa bigat na yan, very low yung energy na umaga pa lang low, parang cellphone umaga pa lang low-bat na pagkagising. So very weak yung immune system, kaya palagi na lang kung ano-anong nararamdaman. At syempre yung skin talaga nagre-reflect pagka tayo ay hindi maganda ang kalusugan. So nag-reflect sa skin, very bad yung skin, matanda na, puro taghawat pa. And I was always palaging pagod na pagod ang pakiramdam kahit naman nakapagpahinga, palaging gutom, palaging inaantok kahit kagigising lang. So I was even na advised by my doctor na kailangan ko daw talaga magbawas ng 20 to 30 pounds para maging healthy. So yung pala meron talagang relasyon yung timbang natin sa ating kalusugan. So sinubukan ko naman maraming paraan na nakikita ko sa social media, ginagaya ko yung kung ano-anong iniinom pero walang nag-work. Until ipinadala ni Lord sa akin yung aking sponsor, pinakilala si Herbalife. So grateful ko. Thank you talaga sa aking amazing sponsor si Robert Jimenez. Na-discover ko yung Herbalife Nutrition, especially yung Herbalife Shake na unang-unang nainom ko talaga. Kaya naman hanggang ngayon, favorite na favorite ko siya. And I replace lang po yung aking sinunod na breakfast. Ano bang inaalmusal ko noon? Yung sinabi kanina ni Coach Gina, typical Filipino breakfast. Yun din po yung kinakain ko po. So, paunti-unti na-adapt ko po yung lifestyle na gano'n, na hindi na kumakain ng kanin, tinapay at kung ano-ano sa umaga, kung hindi yung ating Herbalife Shake. And later on, yung aloe and tea, ina-add ko na rin po na naging hanggang ngayon, it's a must for us. So, anong nangyari? Nangyari po because of consistently taking the product correctly, talaga naman, and yung energy ko nag-improve yung katawan na bago, na bumaba ang timbang paunti-unti, and especially yung mood na nararamdaman kung hindi ko maintindihan pakiramdam, naayos din po. And today, nagtimbang ako, I'm for 147 pounds. Ang feeling ko talagang sobrang mas healthy, mas energetic, syempre mas happy kasi iba na yung ano mo, iba yung pangangatawan mo na talagang I get older pero parang bumabata yung katawan natin. Maraming nakapansin sa nangyaring resulta kung kaya't na-share ko rin po ito, hindi lang sa pamilya, sa buong barangay talaga actually, alam nila yung pag nakita ko si Herbalife ang tawag sa akin. So maraming na-inspire, maraming gumaya, mga kaibigan, kamag-anak, kakilala, kung kaya naman yung sinasabi kanina mga trainings local and abroad, napuntahan din namin, nakaprepare na po tayo, this is spectacular, may ticket na po. Kung gusto nyo kung kailangan magtanong po kay sponsor nyo sa nag-invite sa inyo para maka-attend din, may time pa. And for over 10 years, my family has enjoyed Herbalife. Breakfast na yan, yung aloe tea and shake, and the rest of the products. Ako ngayon, I'm turning 60 next year, excited na po. Kaya naman, meron din po ako ng iba pang supplements natin, especially yung Nightworks na love ko talaga, super love ko talaga yung Nightworks. And the best part sa Herbalife para sa akin, it's not just about the health. Ito po yung ating community, especially yung BNC, where I found a true family. Mga kaibigan na tumutulong po sa atin, nagsusuporta, nagpupush sa atin to be a better person and help us to grow not only sa wellness but also as better Christian. Kaya join us talaga every day from Tuesday to Sunday. So to everyone listening now, no matter yung anong age mo, anong nangyari sa past, you can take the first step toward a healthier and happier life today. It's never too late. Stay consistent, trust the process, and invest in yourself. You deserve it. I will be forever grateful for Herbalife for changing my life and my family's life. Okay? So proceed na po tayo. Ngayon, ito po yung topic natin, how to keep teens healthy when they are away from home. Ito po ay isang article na sinulat ni Susan Bowerman. Siya po yung director ni Herbalife for Worldwide Nutrition Education and Training. Siya po yung nagtuturo sa amin, especially when we go abroad para mag-training. Isa po siya. Para pa po kami may ma-share sa inyong lahat. So sabi ni Susan Bowerman, yung mga parents sino po ba yung mga nanay dyan, may mga anak, please type 1 kasi makaka-relate kayo talaga. O kaya yung mga may inaalaga ang pamangkin o apo. So as parent, sabi niyang gano'n, tayo mga nanay, mga magulang, ang gusto natin lahat ibigay sa anak natin yung mga magagandang pagkain, mga nutritious na pagkain para sila ay maging healthy. Pero wala naman tayong magawa kasi yung mga bakabataan ngayon,
talaga yung mga unhealthy foods andyan sa paligid, mabilis nilang makuha. Yung mga teenagers, mabilis, lalo na ngayon, yung mga online ordering, napakabilis nila maka-access sa mga unhealthy foods. So, yun daw po, sabi niya, kailangan turuan natin yung mga kabataan natin ng value of good nutrition. So talagang we are blessed, we have this BNC kung saan yung mga kabataan natin ay ating matuturuan yung mga anak natin at may mababawasan yung incidence of getting bad food because early in life natuturo na natin sa kanila. So ito daw yung mga kailangan natin, ito yung mga challenges na nangyayari. Sabi nga yung access sa junk foods napakadali sa kanila because of the social media. Yan po. Tapos yung mga kabataan po natin na masyadong busy sila sa kanilang mga schedules. Hindi ba nga, yung mga bata merong mahilig sa sports, yung mga activities sa school, marami silang mga groupings yan. So, yan yung mga factor na yan, nakaka-apekto rin yan. And also yung peer pressure. Yan po yung mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. So ito daw yung mga practices na kailangan nating umpisahang gawin na para masigurado natin yung ating mga kabataang anak, mga anak natin, ay ma-maintain ang healthy eating habits kahit man sila nasaan magpunta. Unang-una, sabi dito ni Susan Bowerman, kailangan natin mag-set ng good example. Hindi lang naman din sa pagkain, di ba? In everything sa family life, sa buhay ng mga anak natin, we must be the example. So, the more at-home family meals, the better para sa kanilang kalusugan. Pero syempre, sino ba yung nagpe-prepare? Kaya nga, kung ang anak natin hindi marunong kumain ng maayos at mapili sa pagkain, sino ba yung nagpe-prepare ng pagkain? Sino yung nag-i-introduce sa kanila in early in life ng pagkain? Hindi ba tayo na mga nanay? So, yung parte na yan, malaking parte ang mga nanay kasi nga, yung kinakain natin, pinifeed natin sa kanila sa mula pagkabata, yan na yung kanilang makakatandaan. So remember always to give them yung talagang healthy. Kung si nanay hindi kumakain ng palaya, maasahan mo bang kumakain ng palaya ang anak? Syempre hindi. Pero if early in life na-introduce natin sa kanila yan, talaga naman, sigurado maaasahan na yan ay magiging healthy sila. Ako nga, when maliliit pa mga anak ko, una kong ini-introduce sa kanila pagkain ay yung mga vegetables na yan and fish. Last na talaga yung meat, bahala na pagdating ng araw. Pero early in life, magsimulang solid food, yan talagang binibigay ko sa kanila. At nakita nyo naman sa picture, yan si Bunso, maliit pa. Talaga namang yan ang kanyang iniinom everyday bago pumasok sa school. Okay. Next naman po ay ito, teach them to make smart food choices. So yung mga kabataan natin, mga anak natin, lumalabas sila kasama yung mga kaibigan nila. Siyempre, 'di ba nga yung they want to fit in. Ano ba yung uso, yan ganyan. So sama-sama sila pero kailangan matuto yung mga anak natin na siyempre, kunyari, nag-fast food sila, matuto silang pumili kung ano ba yung kailangan ng katawan natin at kung ano lang yung mas dapat para sa kanila. So, sa picture, nakikita natin, kunyari, yung mga burger na yan na naglalakihan, di ba? Sa mga ano na merong quarter pounders, yung mga ganyan. So, kailangan matuto silang pumili. Kaya naman mapansin nyo po sa mga fast foods ngayon, meron na silang mga chicken na burger, merong vegetable na burger. So, kailangan maging wise. Turuan natin sila niyan. Yung tulad yung mga fries na yan, instead of choosing the biggest one, settle na lang sa maliit para lang meron siya. Instead of drinking yung mga colored drinks natin na very high ang sugar, choose water. Huwag yung mga carbonated soda na yan. At sigurado yan ay mas magiging healthy sila. At palagi rin natin silang encourage na magbit-bit ng tubig. So isang way paraan na para ganyan, bigyan nyo sila ng magandang water bottle, yung mga flask ngayon na uso-uso sa mga kabataan para palagi silang may mabibitbit at gugustuhin nilang bitbitin yung kanilang tubig pag umaalis sila. And then, yung mga kabataan naman, pagdating ng high school, ayan, no, sabi niya gano'n, sa mga school, may mga vending machines dyan sa school cafeteria or anywhere sila pumunta tayo ngayon, meron dyan, napakadali, very accessible yung mga vending machine na yan. Even sa mga train stations, meron ganyan, maghuhulog ng barya, makakakuha ka ng pagkain. Pero, kailangan,
makita nila kung alin ba dito ang tama, kung alin ang dapat. Nagkalat na rin kasi ngayon yung mga vending machine na meron ding healthy options, healthy foods na kasama, pero iba pa rin yung pine-prepare natin sa ating bahay. So mas maganda pa rin yung mayroon silang mga bit-bit din talaga na very easy na kuhanin sa kanilang mga bags na mga pagkain nila kaysa kumuha sila dyan sa mga vending machine. So it's about making smart choices dyan sa mga pagkakataon na ganyan. Kailangang makalakihan nila yung pumili ng tama. And then pag pumapasok naman sa school, sanayin natin sila na nagbabaon. Yung ibang mga kabataan ayaw magbaon. Sabi ba, hindi cool hindi in sa mga kasamahan. Pero kailangan masanay sila. Sabi ko nga, isang magandang practice, ano nga, yung magandang baunan, para ba matuwa sila na maganda yung kanilang baunan, pero ang totoo, gusto lang natin mapakain sila ng maayos. So yun, yung mga bata, nagko-complain sila sa kanilang pagkain. Maraming mga lalo na pag nasanay sila sa bahay na kumakain ng tama at na-expose sa labas, magiging ano sila na walang kinakaing maayos sa labas sa kantin namin, pangit ang pagkain. So yun, chance natin na bigyan sila ng pabaon na maayos. And we have in Herbalife na hindi lang puro palaging yung shakes natin na ganyan. Pwede natin silang gawin yung protein balls, yung waffle natin, pwedeng gawing waffle, protein bars, yung ating mga products na hindi na tawag dito para silang nag-fit in yung pagkain nila ay napaka-attractive, masarap although sila ay ginawa sa Herbalife which is very high ang nutrient dense po. So kahit sila pumasok, meron pa rin silang protein-based na merienda at pagkain na talaga namang mas magiging kailangan because alam niyo po ba that nutrition really plays a very important role sa kanilang performance sa school. So pag busog sa nutrition, sigurado maganda ang performance ng ating mga anak. And also sabi niya, get them involved in meals. So yun, in meal preparation. Hayaan natin silang mamakialam, bata pa lang. Turuan natin sila. Kasi makakalakihan nila yan na sila yung marunong mag-prepare. Katulad yan, isang anak ko marunong sila. Lahat sila actually. Alam nilang mag-blender ng kanilang shake, bata pa lang. And now, nakakagawa na sila ng mga waffle, mga protein balls and everything out of our Herbalife product. Nag-experiment na sila. Ano bang gagawin kung susunod? Protein bars ba? Ice cream ba? Ang ice cream po namin ay gawa sa ating Herbalife products. So sila na po ang nagagawa. Kaya kailangan hayaan natin sila. Minsan messy sa kitchen, madumi, pero hayaan lang natin kasi it's para sa ikabubuti po nilang lahat siya. At magugulat po kayo na one day meron silang nagawang something na kakaiba pero masarap out of our products. Yan. And also explain the need for high-octane fuel. So yung mga kabataan natin very active. Merong active sa sport, iba-ibang sport. Kailangan nila ng something na magsusupport sa kanilang energy level. Kasi para tayong, parang kotse po. Di po ba? Maraming kotse, maraming klaseng pang fuel, pero hindi pwedeng ilagay ang kahit anong fuel sa isang klase ng kotse na mas mataas ang kanyang demand. So, pag active ang bata, katulad yan na nagtitennis yung anak ko, anong iniinom nila? Eto po, mas maganda yung ating Herbalife 24 Rebuild. Sa school, bago pumasok sa school, they make sure na meron silang shake. Kasi nga, sabi nga nung anak ko, pagka wala kang shake bago pumasok sa school, inaantok sa klase. So yun, very, very important talaga. Kasi ramdam ng bata na maliit pa lang siya, umiinom na ng shake. And as they grow older, pag nag-high school na po sila, ramdam nila yung difference kung wala siyang naiinom. Kasi minsan nakaka-go with the crowd na, ay, ganitong kinain ng classmate ko, ganito rin ako. Pero naiko-compare po nila at babalik-balikan po nila talaga yung ating shakes and mga products natin. Ayan. So before I end up, sabi to yung ano nga masasabi ko lang, yung as parents, tayo po, we cannot control everything. Yung mga growing child natin na kinakain nila, we cannot control. Pag lumabas sila, hindi na natin alam ano ba ang kakain nila, sino yung kasama nila, di ba? So malaking problema sa magulang. Pero by establishing a healthy foundation while they are young, we can give them the tools to make healthy choices and
Now pa lang. And pag kaedad na sila, marunong na silang mag-decide. Yan. So, yan po yung mga anak ko sa unang picture ng mga bata pa ngayon. They are all grown up na. Nasa mga high school, senior high school na po sila ngayon. And I'm very happy natuto sila ng wise choices sa kanilang pagkain. Thank you very much for listening and I hope may na-impart po ako sa inyong lahat. Back to you, Coach Gina. Yes, thank you so much, Coach Noemi. Napakarami po nang na-impart nyo ngayong araw sa aming learnings. Lalo na yung mga nanay dito na nakikinig. Relate tayo lahat, no? Kasi tayo yung salarin kung hindi healthy